Ang pakalat-kalat na Brandy Ayala sa Pritil at iba pang lugar sa Tondo ay wala na. Si Brandy Ayala na noon ay nanlilimahid, marumi, tumatakbo, tumatawa habang umiiyak ay di na muling nasilayan pa sa loob ng isang taon sa Pritil, Tondo, Maynila. Hindi hinanap ng mga tao kung nasaan si Brandy dahil tila isa siyang basahan, isa siyang basura na nakakasira sa barangay 91 sa may Pritil, Tondo, Maynila. Wala na ang lukalukang hinahabol at binabato ng mga bata. Wala na ang lukalukang kumakain ng marumi at panis na pagkain mula sa basurahan. Si Brandy Ayala na pinanawan ng bait dahil sa magkakasunod na kabiguan sa buhay. Iniwan ng boyfriend na wala ng trabaho kung kaya't ang droga ang pinagbalingan nito ng mga nararamdamang kalungkutan. Ang kalungkutan ay naging tulay upang ang dating matino at magandang Brandy Ayala ay maging taong grasa, pinagtatawanan, pinandidirihan. Tanda pa namin nung huling makita namin si Brandy, takot na takot siya. Nagagalit sa tuwing aming nilalapitan. Hindi makausap kung saan-saan tumatakbo. Lubhang mailap. Si Brandy na inakala ng lahat ay wala ng pag-asa, wala ng kinabukasan pa at sinabihan ng paulit-ulit na sana mamatay na. Ay isang kakaibang Brandy Ayala ang muli naming nakita sa isang restaurant sa Rojas Boulevard kasama ang beauty queen actress na si Asinet Briones, ang aktor na ramp model na si Lito Gruit at si Mr. Emmanuel Llanos ng Safe Heaven at ng iba pa na kung saan nagplano sila sa kung paano maihahatid ni Brandy ang kanyang pasasalamat sa kanyang mga kababayan. Kung kaya mong mabuhay sa Tondo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tondo. Well, bago kami magtungo sa bahay ni Brandy Ayala, ay pinagplanuhan muna kung ano ang mga dapat gawin. Siyempre, mula nang gumaling si Brandy, ito yung unang pagkakataon na aapak uli siya sa kanyang lugar sa Tondo, Maynila. Ito si Lito Gruit. Sir Lito, paano nyo pinaghandaan? Kailan kayo dumating? At ano ang plano? Dumating kami yesterday, tapos ang plano kasi namin is to grant Brandy yung wish niya na gusto siyang dumalaw ulit sa pamilya niya. At saka gusto niya bisitahin yung kung nasaan nakalibing yung parents niya. So, pinaghandaan namin to, pinag-ipunan, nag-raise kami ng funds para lamang maibigay namin yung healing niya na this Christmas ay bibisita siya sa pamilya niya. Ito naman, punta naman po tayo dito. Talaga naman pinaghandaan kasi nila ito eh. At ginugulan nila ito ng hindi lang pinansyal, maging ng panahon at pagmamahal. Andito kami ngayon sa Aristocrat dahil maya-maya ng konti, patungo na kami ni Brandy Ayala sa kanyang pamilya. Sir, bago tayo tumulak galing sa Cebu, ano po yung paghahanda na ginawa natin? First, we had a talk with Brother Lito Gruit of By Foundation. Of course, sa iyo. And then Ma'am Asinet, kung paano natin matulungan si Ate Brandy sa wish niya. Kasi it's been a year na nasa Safe Haven By Foundation siya. So we talked and we were able to raise funds with the help of you, Ma'am Asinet, and everyone, and to our CEO, Pastor Bong. So nandito kami ngayon just to give that one wish to see her brother po, na makita yung kapatid niya. Ano inaasahan natin? Yung happiness ni Ate Brandy na makita yung kapatid niya. Paano sinuportahan ng Safe Haven si Brandy Ayala for more than a year? With the help of Battle Against Ignorance Foundation and Lito Gruit and sa inyo pong lahat, Morley, Mama Sinet, sa lahat-lahat, treatment, yung program, yung rehabilitation siya, on a daily basis, natulungan natin siyang ma-rediscover yung life niya. With the help of professionals like mga doctors and life coaches ni Tita Nanette, nagiging life coach na talaga, unti-unti na nabalik talaga si Ate Brandy. Ayan, punong-puno tayo ngayon dahil sa totoo lang ay pinaghandaan talaga ang pagbabalik ni Brandy Ayala sa Maynila na kung saan ay magpapakain siya sa mga bata, magkakaroon ng gift giving. Ito ay sa tulong siyempre ng beauty queen actress na si Asinet Briones. Asinet, ano ang reaction mo? At andito na si Brandy Ayala na dati-rati ay worse na worse ang itsura but now napakaayos na. I'm very, very happy kasi siyempre malaking factor yung dahil sa'yo, dahil nakita mo siya, then nagkaroon ka ng concern para matulungan. Then sa By Foundation, yung Safe Haven, siyempre nakakatuwa yung gano'n na may kapwa-artista ka na may nakakatulong na talagang ginagawa ng paraan na maging maayos kasi tao na walang self-esteem at pabayaan, kailangan talaga may mga tao talagang may puso na may Diyos din at talagang tutulong. Hindi puro kwento, hindi puro yung sasabihin, ganito, ganyan. Sabi ko, that time, syempre nalulungkot ako yung sa community nila na nandito na pala siya. Bakit walang tumutulong na iba? Sabi ko, kailangan sa panahon ngayon, wala na yung puro condemnation, puro titingnan mo yung mali. Marami naman pwedeng magbago dahil sabi nga, walang imposible sa Panginoon Diyos. Basta tutulungan ng ibang tao at
yung sarili mo, tutulungan mo rin para maging maayos ka. And the best examples na nakita ko, because we used to model din with Lito Cruet, nakita ko yung changes na natuwa ako, naiyak ako nung makita ko siya, tapos nakita ko yung pagbabago niya na walang hindi pwedeng magbago, basta magtutulungan lang. Yun lang ang panawagan ko sa mga lahat ng tao dito, lalo sa Pilipinas, ang dami naman nating tao na may pera, bakit hindi nila tumulong sa tao na nangangailangan, na magbago yung buo tayo, buong Pilipinas. Kasi sa panahon ngayon, sabi nga, may Panginoon Diyos na dapat tayo lahat mabuti yung puso natin para sa pagtulong sa lahat ng tao. Yun lang sa akin. Masayang-masaya ako dahil sabi ko nga, ako yung iba yung interpretation sa akin. Suplada ako, but actually, no, may puso ako, napakababa ng loob ko at natutuwa ako na kahit hindi kami, di ba, sa movie na magkasama, ba't kapwa-artista ko rin, hanggat pwede akong makatulong, tutulong ako. Pero sa likod ng pagtulong mo, may mga taong tumutulong din. Oo, marami rin kasi marami naman akong kaibigan na nalalapitan ko. Lalo na nga, unang-una, di ba, gusto ko ma-mention itong gift giving at saka yung pagbibigay ng pagkain. Isang lapit ko lang kay Senator Lapid. Malaking bagay yon na isa siya sa tumutulong. Sila Robin Padilla, sila Senator Jinggoy, Senator Bong Revilla, at saka sa ibang senator. Andiyan dyan sila Mig Subiri. Pinuntahan ko talaga kahapon kahit sila mga pagod na. Nandun ako para talagang sabi ko, susuyurin ko lahat sila na makakatulong. Tapos sa ibang kaibigan ko pa na marami naman tayo iba pang kaibigan na pwedeng tumulong eh. In fact, merong darating pa rin isa rito na gusto makita si Brandy. So kulang yung oras natin but later on siguro mas marami pa tayong maano pag may enough time tayo na makakalita kasi may oras pa para yung sa Christmas funding na pwede nating itulong sa mga taong nandoon sa Bay Foundation pa. Yun lang yun sa akin. Maging masaya tayo dahil nandyan man ang Panginoon. Walang imposible, maraming tutulong pa. Thank you, And Ate. I'm very happy to be with her. Na ngayon ko lang din siya nakita. Pero yung ibang friends din niya, sila na-meet ko na dati. Thank you. Thank you, Asin. Ayan, yung kanyang coach, of course, ay nandito rin para supportahan si Brandy at hindi siya nag-atubili na lumuwas ng Maynila para siyempre supportahan ang kanyang alaga. Ayan na. Good morning po. It's been a while now, Brandy. Yung daily engagement namin ni Brandy, kinakausap ko siya sa araw-araw. Mafe-feel ko talaga na nangungulila talaga siya sa family niya. Iba talaga yung family. Ang kaso, I am really moved and touched when I engaged to reach out to her family. Even up to this very minute, I'm talking to them. Sad to say, they closed door. That's why when I was listening to Ma'am Asunet kanina, when it comes to help, I'm so grateful na with Brandy, matutulungan talaga natin siya na yung katulad niya, parang abandoned elderly to where there shall they go. With Brandy, it's been a year that she is with us at Safe Haven. And then she's doing great. But deep inside her, she wants to be with her family. But the family is not yet ready. Financially, emotionally, spiritually, not yet ready to accept her. I'm so very emotional with this because just a few minutes when you came over, I was talking to the family. They have so many things that they were asking. Now, Ma'am Asinet, I'm so happy to hear from you about you're helping them. And then maybe sometime after this, we can talk about how can we help more of those, especially the elderly that's been abandoned like her. So looking forward to that. From now, where shall we go next in helping her? Definitely, Brandy is recovering well, but she just need love, care, medicine, and the love and care, yung alaga at saka pagmamahal sa environment. That's what's the top most important for each one of us, especially when we will be elderly. And now, it's just sad to say that family, the nieces and the nephews says, we are busy, we are sick, we cannot come, because I was really begging them. Di sabi niya, I want to go back to Tondo. Kasi remorseful na siya, at saka yung may repentant heart na siya. Sabi niya, gusto ko lang makita sila at mayakap. Pero sad to say, they are not available. I also understand that maybe kailangan pa sila ng time will come. Yung Pasko ba? Maybe not this time, I don't know. Before, maybe we still have time. Be going to back to Cebu. I hope maano nila ba na they will come because sabi nila, andun sila sa Cavite, malayo sa Tondo. They have so many reasons. I was telling them na we all have done wrong. Naantig ang puso ko sa kanya when she told me na nagpabuhatan ko sila ng kamay. Gusto ko silang makita at mayakap, pahihingi ng tawad. But I know if ever the nieces and nephews are not yet ready, I know God forgives him because she's very sincere when she said, I'm sorry. Sabi ko nga sa kanya, huwag mong isipin yon kasi marami pa naman
namang tao na pwedeng tumulong sa'yo. Kasi you have to move on. Kaya mo yan. Dito kami lahat. Si Morley, natutuwa nga ako dahil si Morley, siya nakakita sa'yo, di ba? Tapos nalulungkot ako dahil yung sa community ninyo, may mga barangay chairman naman. Sabi ko, bakit maaga pa hindi tinulungan si Brandy? Siguro, ayun na rin yung test ng Diyos. Hindi dito naman lahat na pwedeng tumulong sa'yo. Nandito kami ha, hindi ka nag-iisa. Mahal ka namin, maraming nagmamahal sa'yo, di ba? Brandy, anong feeling mo na nandito ka na ngayon sa Maynila at makikita mo ang ilang pamilya mo? Masaya. Hindi ko malilimutan na makita ko sila. Kala ko wala na, hindi na kami kita-kita. Kala ko maglalayoy na kami. Parang napapanood sa television yung nagkalayo yung mga magkakapatid. Mahina man ang pagsasalita ni Brandy, hindi man ganoon katatas na tulad sa dati. Pero isa lamang po ang kanyang sinasabi. Gusto niyang makita ang kanyang pamilya. Hindi man tulad sa dati. Gusto niyang makayakap, makausap yung mga taong minahal niya at yung mga taong minsan isang panahon ay nabuhatan niya ng kamay. Nais nitong humingi ng paumanhin, ng kapatawaran doon sa mga taong nasaktan niya, lalo pa noong mga panahong nag-aartista pa siya. Brandy, sinong gusto mong unang makita sa mga kapatid mo? Si Dulat, kadyamin ko nung araw. Kami lang, sa ibang tao. Kami na lang magkakakalala. Ang kapatid niyang si Dulat ang isa sa mga gustong-gusto daw niyang makita. Si Dulat kasi sa mga sandaling ito ay may sakit. Pero pupuntahan natin siya dahil igagrant nga natin ang wish nitong si Brandy na makasama niya kahit minsan sa kanyang buhay dahil matagal din siya sa Cebu, sa Safe Haven, under din naman ng Bay Foundation na tumulong, nagmalasakit at nagmahal sa kanya. Kaya mamaya, samahan niyo po kami, mamimigay po kami ng pagkain, damit, o kung ano mang ang meron na ibibigay nitong Bay Foundation ng Safe Haven. Of course, lalo na ni Senator Lito Lapid sa tulong din po nitong ating kaibigan na si Asinet Briones. Maraming mangyayari, marami kaming pupuntahan. Kaya dyan lang po kayo. Isi-share po namin sa inyo ang pagdating po at ang pamamalagi po ni Brandy Ayala sa Maynila matapos na siya po ay manirahan sa Cebu ng halos lagpas 1 taon. Mula rito sa Aristocrat Restaurant, ako po si Morley Alinio. Dyan lang po kayo. Binagtas namin ang daan patungo sa Pritil. Liku-likuman at masikip ang daan na aming nilakaran ay tila nagmamadali ang lahat at excited sa kung ano ang mangyayari sa muling paglantad ni Brandy Ayala sa kanilang lugar. Namangha ang lahat. Gulat na gulat. Hindi nila akalain na ang babaeng nawala ng pag-asa na sinasabihang mamatay ka na sana ay si Brandy ngayon na punong-puno ng pag-asa. Naghanda ang Bay Foundation, Safe Haven ng mga pagkain para sa mga bata sa tulong na rin ni Asinet at Senator Lito Lapid. Ang saya ni Brandy habang inaabot ni Brandy ang pagkain, drinks at ibinibigay ang sobre sa mga bata, nagniningning ang kanyang mga mata. Hindi mo mawari ang sobrang ngiti sa kanyang labi. Dumating na po kami rito sa lugar na kung saan isinilang si Brandy Ayala, na kung saan paikot-ikot si Brandy Ayala ng mga panahong wala siya sa kanyang matinong kaisipan. Well, sa ngayon, kasama natin ang mga Executive Director ng Bay Foundation at ng Safe Haven. Si Lito Gruit. Sir, ano masasabi po ninyo sa dami ng mga nagmamahal pa rin pala kay Brandy at nakilala ni Brandy yung kanyang mga kapitbahay, kaibigan at kamag-anak? Wala akong masabi, nakakaiyak ang feeling na nakatulong tayo. Lalo na ikaw, hindi dahil sa'yo, hindi dahil sa vlog mo at malasakit mo, ay hindi mapupunta si Brandy sa amin. So, malaking tulong yung ginawa niyo talaga. And I'm happy na kahit pa isa-isa lang, nakakatulong kami ng kapwa na pinababayaan lang ng mga tao noon. Ngayon, nakita nila yung change kasi pag ang Diyos na ang kumilos, talagang may mangyayaring maganda. At kapag isipin natin na ang tao hindi hopeless, lagi may pag-asa, kapag binigyan na lang pagmamahal at acceptance at inalagaan natin, ay talagang meron magandang mangyayari. Tulad nangyari kay Brandy, unti-unti gumagaling na siya, but under treatment pa rin siya. So nakikita ko ngayon, first time ako nandito, nakita ko yung paano natutuwa yung mga tao sa kanya, yung mga dating nangaasar daw sa kanya, itong mga batang to eh. Tapos ngayon, tuwang-tuwa sila. So, salamat Lord. Salamat Lord. Ang sarap ng feeling.
talaga. And we hope sana in the future, meron din kaming maraming may tutulungan. Marami sanang matutulungan, pero ito po ay sa tulong po nating mga kababayan. Kami po ng By Foundation at ng Safe Haven ay nananawagan po na sana po tulungan po natin ang mga foundation na ganito na handang tumulong sa marami nating kababayan. Kailangan po nila ang suporta po ninyo para sa higit na mas maraming kababayan nating matutulungan sa ganitong problema. Andito naman po tayo kay Sir Eman. Sir Eman, ano po naman ang inyong panawagan at masasabi ngayon sa pagdating po ni Brandy Ayala dito sa kanilang lugar? Una sa lahat, thank you Lord. Tsaka thank you Morley. Wala akong masabi, I'm just so happy. Marami tayong natulungan but right now, I'm so happy ni Ate Brandy. Sa gustong tumulong, kahit sino, kahit hindi kay Ate Brandy, sa lahat ng dapat nating matulungan, tulungan natin. I'm just so happy ni Ate Brandy, yung mga tao dito, hopefully makita nila na kahit anong mangyari sa buhay, meron talagang pag-asa. Again, sa iyo Morley, Mama Sinet, si Atty. Tulapid, sa lahat na tumulong, sa Cebu, sa Bay, Safe Haven, si Lord, thank you. I know marami pa tayong matutulungan. Si Sir Eman, habang kausap ko po ay naiiyak po siya. At gusto kong tanungin, bakit ang isang Eman ng Safe Haven ay napapaiyak ngayong mga oras na ito? Ano po ang nararamdaman? Sakto po yung nararamdaman. Dati din po akong nawala sa landas and na-judge. And naano ko yung story ni Ate Brandy sa mga sa YouTube, sa inyo. So marami ding na-judge sa kanya, but right now, marami natutuwa. I guess we have a purpose in life. Sana hindi lang mag-stop kay Ate Brandy, kundi sa mga taong na need ng tulong natin. I'm just so happy na there is always hope pala sa buhay, no? Kahit anong mangyari, kahit pinaka-rock bottom na pwede pa rin tayong magbago. So hopefully si Ate Brandy magiging inspirasyon natin, hindi lang dito sa Tondo, but sa whole Philippines at buong mundo. Sa Safe Haven, hindi lang inalagaan, kung hindi minahal, nirespeto nila ang isang Brandy Ayala. Paano nga po ba ninyo hinandle ang isang Brandy Ayala, lalo na ng mga panahong wala siya sa matinong kaisipan? As what yung president natin na si Sir Ronnie De Los Santos, isa lang talaga yung yung pag-accept with love. Love lang talaga, tsaka of course with the help of our professionals like mga doctors, tsaka i-accept mo wholeheartedly yung pag-aaruga. So through months, days, weeks, months, year, almost 1 year na feel ni Ate Brandy na gusto natin talaga siyang tulungan. Siguro yun ang talaga, ingredient, yung pagmamahal sa kanya na walang judgment, doon siya parang nabago. Kaya naman sa ating mga viewers, sa ating mga listeners, kami po ay kumakatok sa inyong puso na sana po hindi lang isang Brandy Ayala ang matulungan ng Safe Haven at ng By Foundation. Ito po ay sa paraan ng gagawin yung pagtulong sa kanila. Sa paanong paraan po makakatulong sila? Ano po ba ang pwede nilang kung nais magpadala ng tulong, pinansyal o ano pa man? Saan sila pwedeng pumunta at anong telepono ang pwede nilang puntahan? Yung By Foundation, yun po ang partner ng Safe Haven. Pwede po kayong pumunta sa By Foundation page, Battle Against Ignorance Foundation na ni Lito Gruet, or yung By Talk na page, or Safe Haven po. You can just message us and from there, you can whatever you want to donate para makatulong. At hindi lang din po yan ang pagtulong na magagawa po natin. Pwede nyo po silang i-like, i-subscribe sa kanila pong bagong page at sa kanilang YouTube account. Ano po ito? By Talk na YouTube account. Sa pamaraan pong iyon, sa tulong po ninyo, click lang po, i-subscribe nyo lang po sila at i-share nyo lang po sila. Tulong na pong malaki yon dahil ang kikitain ng naturang YouTube ay napupunta po sa mga kababayan nating higit na nangangailangan ng tulong. Isa pa rin sa mga taong nasa likod ng paggaling ni Brandy Ayala ay ang nirerespeto at ginagalang na beauty queen actress na si Asinet Briones. Asinet, ano ang pakiramdam mo ngayong nandito tayo sa lugar ni Brandy at tuwang-tuwa yung mga tao na makitang maayos na si Brandy? Siyempre, bilang artista at kapwa-artista ko ito, masaya-masaya ko na binababago, nagiging maayos si Brandy. At nagpapasalamat ako sa lahat ng tumutulong, lalo-lalo na siyempre ikaw mismo dahil ikaw nakadiscover. Then kami, pumangalawa na lang, nalaman namin, eto kami ngayon na hanggat maaari tumutulong. At ako naman yung nag-reach out sa lahat ng mga kaibigan ko para lalo maging maayos. So masaya ako sa kanya dahil ang laki na ng pinagbago niya. I'm sure masaya siya. Sabi nga niya, masaya siya dahil nakabalik siya dito sa dati niyang tinutuluyan. Maraming masaya, maraming natutuwa sa muling pagbabalik ni Brandy Ayala. Iisa-isahin natin, lapitan naman natin yung mga kapitbahay niya. Ano ba nararamdaman ng mga kapitbahay niya ng mga panahong si Brandy ay wala sa katinuan at ngayong bumalik na nasa maayos na kalagayan? Ano po ang masasabi ninyo kay Brandy Ayala? Masasabi ko lang po kay Brandy Ayala, laki na po ng pinagbago niya. Malaking tulong po yung mga ginawa niya po sa kanya po. Marami po sa Ano po pangalan niyo? Jimmy po. Jimmy. Maraming salamat, Jimmy. Nanay, ayan.
kilala niyo si Brandy. Ano po ang masasabi ninyo kay Brandy ngayon? Naging maganda siya, mabait na ngayon. Maganda na po siya. Natutuwa po ba kayo? Tuwa po ako. Lalo itong anak ko, Ano pangalan ninyo? Gemily po. Gemily, maraming salamat. Nanay! Ano pangalan niyo, Nanay? Marites po. Marites! Eto, Marites ang pangalan. Nanay, kilala niyo po si Brandy. Opo. Ano ba itsura ni Brandy noong mga panahong nandito pa siya sa... Noong panahon po, marungis, tsaka damit na marurumi, ganyan po. Ngayon po, maganda na po siya, tsaka pwede na po siya mag-artista uli. Masaya po ba kayo, Nanay Marites? Opo. So, imamarites niyo na siya ngayon. Nanay Marites, maraming salamat. Salamat din po. Nanay, ano pa pangalan niyo? Emilita ho. Nanay, ano masasabi niyo ngayong narito na ngayon sa kalagayan na ganito si Brandy Ayala? Tutuwa ako at dahil matinuna ang isip niya. May mensahe kayo ba kay Brandy? Maganda naman at naging maganda ang buhay niya ngayon kaysa rito. Eh noon, patakbo-takbo yung palakad-lakad, pahingi-hingi ng pagkain. Minsan, nabibigyan namin yan, naawa kami. Mabuti na rin nandoon siya. Huwag na siyang bumalik dito, wala na siyang kamag-anak. Maraming tuwang-tuwa na sa kalagayan ngayon ni Brandy Ayala. Lapitan pa natin yung iba pong mga kapitbahay pa na siyempre alam nila na naging kalagayan ni Brandy ng mga panahong pakalat-kalat si Brandy sa lugar na ito. Ayan ang mga nanay! Ayan. Ma'am, ano po pangalan nyo? Vilma po. Nakilala mo ba at matagal na ba kayo nagkasama ni Brandy? Opo, idol ko nga po yan nung high school kami. Kasi babait po siya, tsaka maganda. Noong mga panahong naligaw sa ng landas at nagkaroon ng problema sa utak, ano po ang nakita nyo at ano po ang reaction mo? Naawa po ako sa kanya. Kasi lumaki po siya sa magandang pamilya eh. Tapos naging ganun yung buhay niya. Naawa po. Ngayon po na nakikita nyo mula rito sa inyong kinauupuan, ang isang Brandy Ayala, ano po ang masasabi niyo? Masaya po ako para sa kanya. At nagpapasalamat po ako sa foundation niyo. Nagdalungan niyo po si Brandy. Bumalik po siya sa dati. Maraming salamat. Ito yung tulong ng Safe Heaven at ng By Foundation na nagbigay tulong at bagong pag-asa kay Brandy Ayala sa tulong of course ng beauty queen actress na si Asinet. Ikaw ate, anong pangalan mo? Vivian. Hello Vivian. Ano ang masasabi mo? Ano po, Diyos, natutuwa po kami kasi ang laki-laki po ng pinagbago niya ngayon. Dati po, lumalakad siya dyan, nagkakalkal ng basura, lumalakad na may pupo sa puwet. Kaya ngayong nakita namin siya, tuwan-tuwa po kami sa inyo. At tinulungan niyo siya. Maraming salamat po sa foundation niyo at napagbago niyo ng husto. Sana po wag niyo nang ibalik dito kasi baka mamaya malulong na naman. Hindi po talaga, hindi po Opo. talaga. Ate, ano ang mensahe mo kay Brandy? Sana tuloy-tuloy na po sa pagbabago niya. Noong mga panahong nandito si Brandy pakalat-kalat, ano itsura niya? Ano reaction mo? Napakadungis po. Kumakain pa sa basura yan. Kasi wala rin yung mga aasikaso sa kanya. Nagulat po ba kayo na sa pagbabago ngayon? Yes po, sir. Sobrang gulat na gulat po. Kami dahil dinala niyo siya dito. Mga kapitbahay po yan eh. Huwag na siya bumalik dyan. Bakit po? Kasi wala na silang bahay dyan. Tsaka baka ano na naman siya sa pinagbabawal na gamot. Kaya mas maganda na wag na siyang ibalik dito. Walang mag-aasikaso sa kanya dito. Kayo po, Nana, ano pangalan niyo? Yoli Solomon. Ano ang reaction mo ngayong nakita mo si Brandy? Maganda siya ngayon. Hindi katulad ng dati marumi, may amoy, mapanghe, ganon. Nagkahalkal ng mga basura. Ngayon maayos na siya dahil sa tulong nyo. At sa tulong po ito ng By Foundation at ng Safe Heaven po. Papasalamat ang Barangay 91 sa tulong nyo na ginawa nyo kay Brandy Ayala. Ang mga kapitbahay na noon ay nawala ng pag-asa, ngayon ay tuwang-tuwa nang muling makita nila si Brandy. Ano sigaw ng mga kababayan at nagmamahal kay Brandy? I love you, Brandy! Yes! I love you, Brian! Ayan, nagsisigawan sila sa sobrang kasiyahan para kay Brandy. At tayo naman po ay maligayang maligaya dahil minsan isang panahon ay nakagawa rin po tayo ng kabutihan sa isang kapwa. Mula rito sa Pritil, Tondo, Maynila, ako po si Morley Alinio na nagsasabi kapag nabuhay ka sa Tondo, mabubuhay ka saan mang panig ng mundo. Ano po pangalan nyo? Angie, Ano mo si Brandy? kaklase
kaklase ko yan since 1980 sa Nolasco High School. Ano ba si Brandy ng mga panong kaklase mo siya? Napakaganda niyan din. Long-legged. Mahabang buhok. Hindi ko masabi bakit siya nagkaganda. Nagulat po ba kayo nung masiraan siya ng bait? Yes! Gulat ako. Tsaka kahit nagganon siya, lagi niya ako nilalapitan. Tinitigan ko yan. Ayaw niya ng pera. Gusto niya pagkain. Ano ngayon ang masasabi nyo na habang tinititigan niyo si Brandy na nasa maayos ng kalagayan? Ay, nakakatuwa po ha. Malaking tulong po kayo sa kanya. Proud po ako sa kanya ngayon. At nakikilala niya pa rin po ako. Salamat po ha, sa pagtulong. Ngayon ay mapapanood at mapapakinggan ni Brandy ang interview natin ito. Ano ang masasabi mo kay Brandy? Mag-pray ka lang lagi. Tuloy-tuloy na yan sana. At marami pa tayong pagsasamahan. Sana maging maayos. Thank you po. Nanay, anong pangalan po ninyo? Lolita Cabrera. Manay Lolita. Kilala mo po siya, Brandy? Tawagin ako niyang Lolit na Lolit. Ano pong masasabi ninyo sa pagbabalik po ni... Tuwan-tuwa ako, totoo lang. Dahil dati dito lang niloloko. Pero nung bata yan, hinihimo rin nila talampakan yan. Dahil nag-aaral yan, nagnakayin ko, may napakalinis. May gusto po ba kayo sabihin kay Brandy ngayon? Bago siya. At magpasalamat sa inyo lahat. Natutuwa ako, tuwan-tuwa ako. Para kong anak yan. Nanay, naiiyak po kayo. Hindi kasi natutuwa ako. Pumunta lang ako talaga siya lang gusto ko na hindi ako. Ayan naman. Maraming salamat sa inyo lahat. TVI ang lahat ng mga tao, ang mga kilala ni Brandy Ayala sa naganap na pagbabago sa kanya. At ito po ay sobrang pagpapasalamat po natin sa Bay Foundation at siyempre pa sa ating kaibigan na si Lito Gruit para sa kanilang safe haven. Sa tulong na rin of course ni Asinet Briones at Lito Lapid. Sobrang nakakataba ng puso ang mainit na pagtanggap kay Brandy. Kung noon, tinutokso-tukso, pinaglalaruan, binabastos, binubuli siya ng mga bata. Ngayon, ang mga bata, pinapalakpakan siya. Napakagandang tignan muli ni Brandy Ayala sa bago niyang buhay. Ito po ang tatay-tatayan o tatay na tinuturing ni Brandy Ayala. Ano po pangalan ninyo? Bitoyo Baldimor. Ano po ang masasabi niyo po sa pagbabalik po ni Brandy Ayala? Nakakatuwa naman bumalik yung kanyang dating tsura kahit pa paano naalagaan niya. Maraming salamat sa inyo. Dati po ba ano si Brandy na kunin dito ng Bay Foundation at ng Safe Haven? Medyo napabayaan naging tao ng kalye gano'n. Kaya wala nagkasikaso. Kaya thank you sa inyo at nabalik siya sa dati niyang tsura. May mensahe po ba kay Brandy ngayon? Sana maka-recover pa siya ng ayos at bumalik sa kanyang katinoan. Salamat! Thank you sa inyo. Marami ang nagpapasalamat. Talagang tuwang-tuwa sila sa muling pagbabalik ni Brandy na ibang-iba na ang kanyang aurahan. Masaya po kami dahil nakagawa din po tayo ng kabutihan sa isang tao. Tulad na madalas kong sabihin, gumawa po tayo ng kabutihan sa kapwa dahil iyan ang tunay na kayamanan. Palabas na kami pero may humabol pa. Yung best friend daw nitong si Brandy. Brandy, sino to? Classmate. Classmate niya pala ito at best friend. Ano pangalan po ninyo? Tek-tek po. Tek-tek, anong masasabi mo ngayon na muli kayong nagkita ng ganyan ni Oo, Brandy? ganda-ganda po nga niya. Ang ganda niya ngayon, sobra. Sana ganyan na siya. Ano po ba siya noon bago siya dalihin ng Bay Foundation at ng Safe Haven sa Cebu? Ito nga po alam, nabalitaan ko na lang po na basta raw po siya. Sabi kayo, salamat naman po sa Diyos. Sabi ko dyan. But anyway po, ano ang mensahe po ninyo kay Brandy? Ito lang po sana manatili na siya sa bubuon. Gaano po kayo kasaya para sa isang Brandy Ayala ngayon? Maganda po niya ngayon. Tsaka magaling na po siya, okay na po siya kausap. Pag may problema pala si Brandy, kay Tek-Tek pumupunta. Ano madalas na nagiging problema noon ni Brandy? Dati po yung pinaaway siya, yung bata, pagka pinupukol siya ng mga... Binubuli siya. Binubuli siya, gano'n. Anong ginagawa naman po ninyo kapag nagsusumbong Siyempre, po? pinaaway ko yung mga bata po. Pero ngayon, yung mga bata, yung mayakap sa kanya ngayon, tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa. Yung mga nagbubuli sa kanya, meron daw mga Jollibee. Oo. So masaya po kayo. Opo. Tulad ng pangarap ni Brandy, hindi man siya nadalaw ng kanyang pamilya sa Safe Haven sa Cebu. Kaya siya na lang ang dumalaw sa mga ito. Napaiyak si Brandy nang muli niyang makita ang kapatid na si Dulat. Halos di sila magbitiw, magkayakap, luhaan, pero punong-puno ng katuwaan. Salamat, salamat, salamat! Ang paulit-ulit na sinabi ni Dulat habang yakap ng mahigpit si Brandy. At si Brandy naman ay tila kinakapa sa kanyang puso ang maraming katanungan. Ang pagpapasalamat kasabay ang bagong pag-asa.
Dulat, anong masasabi mo sa pagbabalik ni Brandy sa pagkikita nyo? Ang problema. Maganda nga, doon na lang muna siya eh. Sinabi ko naman sa nagkalaga siya niya, hanggang di siya magaling, huwag siya muna pupunta rito. Masaya ka ba dahil nagkita uli kayo? Masaya ako. May gusto ka bang sabihin kay Brandy? Magaling siya rito, wala naman siya mag-aaruga sa kanya rito eh. Mas masaya ako, mas maganda nandun siya eh. Ako, di bale ako, lalaki ko eh. Okay lang ako. Bago ma-opera ako, tanggalan ako ng tubig sa baga. Siguro mga wala pa ako 1 buwan. Lalabas ko lang ako. Gaano mo kamahal si Brandy? Mahal na mahal. Buso po kasi yan eh. May gusto ka sabihin sa kanya ngayon, sabihin mo. Higit pa, wala talaga. May gusto ka sabihin sa kanya? Ano? Puntahan tayo, sino unang... Ha? Sino uling kukunin nanay? Punta tayo sa nanay. Kaya lang, dadala natin si Rapoy. Siya nakakaalam ng libingan ng nanay ko eh. Dadalan pa natin. Hindi ko tanda kasi yun. Libingan daw ng mga madre. May laloma. Dadalaw tayo sa nanay. Dalaw daw kami sa puntong nanay ko. Pagkatapos ng kung ilang taon ng pamamalagi ni Brandy Ayala sa Safe Haven sa tulong ng By Foundation, ay ngayon lang sila nagkita ng kanyang kapatid na si Dulat. Ito ang isa sa kanyang mga pangarap. Ang muling makita, makayakap, ang paborito niyang kapatid na si Dulat. Mamaya po, kung tayo po'y suswertehin, pupunta pa rin po tayo sa Laloma na kung saan doon naman nakalibing ang kanilang ina na si Tita at Tita. Ano ang masasabi mo sa muling pagkikita ninyo ng kapatid mong si Dulat? Baka hindi na kami magkita hindi na ako babalik sa Safe Haven. Buhay ka, matay ka na kasama lang kami na body flesh. Nakaalis ng karamdaman, nakaalis ng problema. Maraming gustong sabihin si Brandy, kaya lang hindi pa siya ganun kagaling. Kaya mananatili pa po siya sa Cebu City. Sa muling pagkikita ng magkapatid na Dulat at Brandy, marami ang natuwa. Lalo na si Brandy dahil matagal niya na itong pangarap. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos ang gamutan. Mahaba-haba pa ang lalakbayin para sa tuluyang maging normal ang buhay ni Brandy. Muli siyang babalik sa Cebu upang doon ay ipagpatuloy ang paggamot sa kanya. Pero sa pagkakataong ito ay sumilay na ang bagong pag-asa kay Brandy Ayala. Pag-asa at pagmamahal na ipinagkaloob sa kanya ng By Foundation at ng Safe Haven. Need po ng tulong pinansyal ng Safe Haven at ng By Foundation para sa mga tulad ni Brandy Ayala. Si Brandy na mistulang basura at basaan noon ay si Brandy na masaya na nakangiti. Bit-bit ang bagong umaga. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio, ito ang Tundo.